siya content natin. Pero uuwi pa rin. Surrender this day to you, Lord God. We love you and we praise you and we love you and you stay with me. Gosh. Praise the Lord po. Isang magandang araw po sa bawat isa. Can we all rise up and palakpakan po natin ang Diyos sa araw na ito? Hallelujah. Isang magandang araw po and welcome po sa ating first service. And before we start, can we greet po yung katabi po natin, nasa likod, nasa harapan po natin. And let's pronounce blessing over them. Ayan. Ngitian po natin sila. Ayan. And mari ba sabihin mo, isa kang pagpapala, kapatid? You are a blessing. Ayan. And before we start po, no, maaari ko po makita ang mga kamay na masaya po at excited na magpuri sa Panginoon sa araw na ito. Amen! Amen. Hindi po, no, nagdaan pong Monday to Saturday, hindi po tayo pinabayaan ng
His provision, His strength over us is always more than enough. Kaya naman today po, church, no, I encourage you, let's worship the Lord all together. Itaas natin yung pasasalamat natin sa Panginoon. And with that, let us pray. Heavenly Father, O God, ikay aming pinupuri, ikay aming sinasamba, O God. Indeed, Lord, you have been our strength. You have been our song. You have been our joy, Panginoon, O God. And Lord, ikaw yung constantly na nandyan para sa amin, Panginoon. And Lord, today, O God, patuloy po kami nagpapakumbaba sa harapan ninyo, Panginoon, Lord. Lord, hindi daw, God, you are our righteousness, Abba, Father. Kaya, Lord, I pray, Panginoon, na Lord, patuloy niyo pong palinisin ang bawat puso, Panginoon, na nandito, Panginoon, O God. And Lord, I pray, Panginoon, that we will just continually thirst and hunger for righteousness, Panginoon, for a pure heart and a clean hands, O God. Kaya Lord, today, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, O God, we'll lift up our garments of praise before you, Panginoon, O God, that whatever we are going through, O Lord, Lord, ikay aming papupurihan, ikay aming pasasalamatan, Panginoon, kasi Lord, naging kalakasan ka namin, Panginoon, ikaw naging provision namin, Panginoon, O God, and indeed, Lord God, that your mercies are new every morning, Panginoon. So great is your faithfulness over us, O God. Kaya Lord, today, unite us in one accord, O Lord, as we lift up our hands, as we lift up our voice, O God, as we lift up our hearts to you in worship, O Lord. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Come on, let's stand to the Lord. Let's worship Him. Hallelujah. Come on, lift up your hands. And let's worship our God. Come on, make your hands higher for the Lord.
unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing praise, Lord, wonder and strength. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing. There is no one like our God. 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 For the last time in all our hearts. There is no one like our God. 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 Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, oh God. Indeed, Lord, you are matchless, oh God. You are endless, Panginoon, oh God. And we give you all the glory. We give you all the praise. We give you all the thanksgiving, oh God. Hallelujah. Maari bang ibigay natin yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay? Come on, every tongue, every hands in this place shall worship the Lord in spirit and in truth. Hallelujah, oh God. Lord, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na dakila. At Lord, indeed, Ikaw ang nagmahal sa amin, O Lord, with an unfailing love. It says in the word of the Lord that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya naman, Lord, salamat, O God, kasi kilala mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, kasi hawak niyo po ang buhay namin sa inyong kamay, Panginoon. And I believe that this is the word of the Lord for us today. It says in Deuteronomy, "Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live, and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him, for the Lord is your life." Maaari bang makita yung mga kamay na sinasabi na ang Panginoon ang buhay ko? Amen? Amen. And in the Lord, we are satisfied. In the Lord, we have all that we need. And He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. I believe the same word na sinabi ni Lord sa panahon nila Moses and Joshua is still applicable today. Kaya today, church, I encourage you to choose life, and that is to love the Lord with all our hearts, with all our mind, with all our strength, for the Lord is our great reward. Kaya today, church, let's continue to worship the Lord and declare that there is no other God beside you, Lord. Hallelujah. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every beam? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come on, we lift up our hands to the Lord. I lift my hands and bring our song of worship. I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my
Lord, we bring our song. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life.
church, we sing, I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, holy God, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. For the last time we sing, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. All the praise to you, Lord God. We bring you glory of your name, Lord. You deserve all the praise, oh God. Lord, indeed, we stand in awe of you, Panginoon. Lord, namamangha kami sa kung sino ka, Panginoon. Sa aming buhay, sa aming bansa, sa aming pamilya, Lord, sa buong daigdig, Panginoon, oh God. Lord, we stand in awe of your beauty. We stand in awe of your majesty, oh God. We stand in awe of your power. We stand in awe of your glory, oh God. Indeed, oh Lord, who are we? Who are man that you are so mindful of us, Panginoon? Kaya Lord, wala kaming ibang magagawa kundi papurihan ka, Panginoon. Wala kaming ibang magagawa, Panginoon, kundi sambahin ang dakila mong pangalan, oh God. Wala kaming ibang gagawin kundi ialay ang puso namin, ang buhay namin, Panginoon, oh God. Indeed, oh Lord, your presence, Panginoon, is heaven to us, oh God. Indeed, Lord, in your presence there is fullness of joy, oh God. There is peace, Panginoon. There is provision, Panginoon, oh God. There is conviction. There is a change of heart, Panginoon. Kaya Lord, today, Panginoon, make us excited to hear your word, oh God. Panginoon, gawin niyo pong teachable ang heart ng bawat isa, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami magkaroon ng humble heart, oh God. Kasi Lord, indeed, your word gives us life, Panginoon. Kaya Lord, today, ikaw po ang manguna sa amin, ikaw po maghari sa amin, Panginoon, O God. And Lord, I pray mamunga po ang iyong salita sa aming puso at buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon. We give you all the glory and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Isang magandang araw po sa bawat isa. May all be seated. God bless you all. Ayan, good morning po everyone. I'm Shella for Children's Ministry. Quick question lang po, may mga teachers po ba dito or maybe gustong magturo pero hindi pa sure? Or baka naman mahal mo si Lord or ang kids and gusto mong mag-serve pero iniisip mo if kaya mo ba to? And if kahit konti nakarelate ka doon, this announcement is really meant for you.
I'm inviting Bible study teachers, children's teachers, at kahit sinong may puso na magturo to join our teachers training this 2026. This training is not about being perfect or being expert agad. This is kung paano tayo mag-grow at kung paano tayo mas magiging confident, mas clear at mas loving sa pagtuturo ng word ng Lord sa mga kids. At higit sa lahat, maalala natin na ang teaching ay hindi lang basta-basta sa pagtuturo, but it's a ministry na may malaking impact sa buhay ng iba. And here's the good news, church. Free po ang registration natin for this teacher's training this February 7 at may free lunch and snacks pa. Sama-sama po nating suportahan ang teacher's training because when teachers are equipped, they teach with confidence at mas kapag confident ang teachers, mas nagiging effective at fruitful ang ministry. So church, let's grow together and raise teachers who teach not just with words, but with love, patience, and purpose and passion for the next generation. So if you're interested po, you will see our booth outside and just approach us. And thank you so much po and God bless us all. Praise God! Hallelujah! Wow, tunay nga, napakabuti ng Panginoon. Sino po dito excited? Woo! Hallelujah! Truly, this is the day that the Lord has made. Grabe po yung kantahan natin kanina. And it's really a joyful day talaga. And we are celebrating the goodness of God. Amen po ba? So, allow me to introduce myself. So, I'm Sister Nadine Domingo, and I'm from COG Lancaster. So, I'm one of the key leaders in that church. I'm part of the worship team, and I'm also a trained preacher doon po sa COG Lancaster under the guidance of our senior pastor, Pastor Odi Pahela. So, wala po siya dito. I want to acknowledge him. Anyway, so it's really a privilege and an honor to be in your front. I never been in this stage and hindi ko po akalain na dadalin po ako ng Lord at this very moment. And it's really a privilege po talaga na humarap po sa inyo sa umagang ito. Truly, ako po'y bumabati po ng isang magandang umaga po sa ating lahat. And through our online viewers, to our nanonood po sa ating live. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. And you can comment kung saan po kayong place naroroon so that we will be able to know kung saan po nararating ng ating live ang mga tao po. So, truly, we are honored na talaga po kayo ay pagpalain ng Diyos sa umagang ito. And truly, Lord, the Lord is so good to us. And before I start, sino po dito ang masaya tuwing nakakatanggap ng regalo? Amen. Oo, ang sarap kasi ng feeling na nakaka-receive tayo ng regalo. Actually, kakatapos lang ng Pasko and I believe baka last week po or maybe today nakaka-receive pa tayo ng regalo. Tama po. Tama po ba? Ako po last week, someone gave me a gift. So, grabe. Grabe yung extension nung Christmas. Until now, meron pa rin akong gift. So, glory to God. So, ganun po kasarap ang makatanggap ng regalo. So, looking forward sa mga preachings po na nangyari this past few Sundays. So, sa una pong Sunday, Pastor Odi Pahela teaches us about planting new seeds of blessing. Tama po. And we learned there na we need to awaken our generosity. Amen? And on the second Sunday, Pastor George Jimenez teaches us about we need to honor our God with our first fruits. Tama po ba? Nandito po ba kayo ng Sunday na yun? So, glory to God. So, before I start, I want to show this video. Kasi gusto kong balikan kung gaano ba talaga kasaya ang makatanggap ng regalo. So, tignan po natin tong video na to. Let's watch this. Thank you. Bakit to? Oo. Sabihin niyo open. May regalo siya. Thank you. Ilaw.
Okay. Merry Christmas, Happy New Year. Happy anniversary lahat. Happy birthday. Wow, thank you. Ano yan? Laptop yata ito eh. Merry Christmas. Laptop? Ilang ka lang. Ano yan? Aliyah. Toys. Toys na nakalagay doon. Ayan. Tara yung magamit ka na daw. Ano yan? May dandahan. Ano man? Ang tibay mo pambukas. Man. Ano ting-ting? Ano ba? Basta kasi ano mo eh. Ayan, pwede mo na kanin yung gitna ko to. Wow, ano yan? Parang kakaiba. Wow! Wow! Totoo to? Tingnan mo saan. Hindi, box lang yan. Box lang to eh. Talaga namang cancel prayer yata ako ah. Pero ting-ting. Hindi makabili. Aliyah, ito ko nag-give to one. Lalaban. Ano, makikita yan. Yun. Yun. Grabe. Ito ang matanda. Natural. Alam mo naman, hindi ka matuwa din eh. Hindi nga. Totoo ito? Talaga? Oo nga. Wow nga! Totoo nga! Ba't ang piga? Totoo. Wow. Thank you. Wala na yan. Ano magagamit ko na ba? Ang gamit ko, matuturo na ulit si Papa. Thank Salamat, you very salamat. much, Leia. Receive your blessing. Grabe. Receive your, din na, receive your harvest. Ay, nakatatak na yun. Bawal ka din. First time kong Papabayar ko. eh, syempre eh. Hindi ah. Pabira oh. Wow! Totoo nga! Ako ba maulog? Totoo nga! Kaya lang hindi mo set yung alam ko. Bago-bago. Wow. Wow! Pambira. Wala kami tingin. Tago ko. Bupa ano ka. Ang saya-saya pala talaga. So, ganun po, yung kapag nabigyan ka, alam niyo po nung napanood ko tong video na to, napasana all ako, sana all. Merong MacBook, di ba? So, kung papansinin niyo po yung reaction po ni Brother Valdon, grabe yung saya niya, no? Parang ilang beses kung bibilangin niyo yung wow, as in wow. So, talagang ganun siya kasaya. So, ganun po kasaya ang mabigyan ng regalo. And I believe ganun din po yung nararamdaman siya. So, before I really furtherly dig into our words today, gusto ko pong malaman kung may mga first-timer po ba tayo today? So, we can be able to pray for you. Meron po ba yung mga ngayon lamang po nakarating sa ating church? Wala naman po. So, sige po. So, we can proceed. So, moving forward, so, nakita po natin kung gaano po kasaya mabigyan. Pero alam niyo po ba kung ano pong tinuturo ng Biblia sa atin? Sabi po sa Acts 20, verse 35, higit na mapalad ang magbigay kaysa ang bigyan. It's better to receive than to give. It's better to give than to receive, brother. So, mas mapalad daw ang magbigay ka kaysa ang bigyan ka. That's why, ayan po ang pinakita ng ating Panginoong Diyos Ama. He did the ultimate act of giving. At wala po sino man sa atin, sa mundong to, ang pwedeng tumbasan kung paano po nagbigay ang ating Diyos Ama. That's why you are there, sitting there, kung nasaan ka man ngayon. It's because sa giving na ginawa po ng ating Panginoong Diyos Ama. Amen po ba? Sabi po dito, our Heavenly Father made the ultimate act of giving. At makikita po natin yan. Gasgas na po tong verse na to. And I believe, alam nyo na po tong verse na to. In John 3:16, for God so loved the world that He gave. Siya po ang unang nagbigay. Kung kaya po may kakayahan kayong magregalo, magbigay sa mga minamahal nyo, is because of our God na una pong nagbigay sa atin. For God so loved the world that He gave His only Son. At wala pong katumbas yun. Sino po ditong magulang ang kaya pong ialay ang anak niya para isakripisyo? I believe wala pong makakagawa nun. Only our Heavenly Father. That's why He did the ultimate act of giving. That whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Grabe. Ganun po katindi ang giving na ginawa po ng Panginoon sa buhay po natin.
Ayaw po niya mag-move. So ganun po tayo binigyan ng ating Panginoon. And ang ating topic for today is sowing and reaping. So baka tanungin niyo po ako, bakit pagtatanim and then ang intro mo ay pagbibigay? Yes. Because ito po ay hango sa sulat po ni Pablo na ginamit niya lang pong metaphor ang pagtatanim, but is actually talking about generosity. So sabi po sa 2 Corinthians, sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. In 3, 2, 1. Remember, sa 7 po. Sige po, sandali po tayong manalangin. Heavenly Father, we come before you, Lord. And we humble ourselves before you, God. Truly, Panginoon, kami po ay humihiling, Panginoon, ng iyong pagsama, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, teach us, Panginoon. Let your Holy Spirit guide us, lead us, Panginoon. Give us a clarity, Panginoon, not a confusion, O God. And rebuke us, Lord, kung meron pong mali sa aming mga puso. And teach us, Panginoon, na sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Lord, let this word, O God, ay Panginoon, ay maging butil, Panginoon, natatanim po sa puso ng bawat isa, Lord God, at ito'y lalago, Panginoon, at magiging transformation sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Let your power be with us, Lord God. Samahan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So before I furtherly dig into this verse, gusto ko po muna tayong pumunta po sa naunang chapter, which is the chapter 8. Ito po yun. So may Tagalog pa po, sabi po sa Tagalog. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay maghahasik rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So, before we dig into that verse, gusto ko po munang bigyan kayo ng konteksto dito po sa pag-aaralan natin sa umagang ito. So, dito po sa 2 Corinthians verse 2 to 8, ito po ay, sa pag-aaral po ng Biblia, meron po tayong tinatawag na context. So, bago po natin malaman kung ano pong ibig sabihin ng mga talata na binabasa natin, we need to study first yung mga naunang talata at ganun din sa mga susunod. And in this situation, kailangan po nating alamin yung 2 Corinthians chapter 8. So, to give you a context, ito pong si Paul ay sumulat po sa mga taga-Korinto. So sumulat siya sa mga taga-Korinto kasi ito pong mga taga-Korinto ay nangako ng pagtulong sa taga-Jerusalem. So during that time, nakakaranas po ng poverty, persecution, and great famine ang iglesia sa Jerusalem. You can see that one in Acts 11 verse 27 to 30. Na mayroon pong great famine in their land. So kailangan po nila ng tulong. So itong si Paul ay sumulat sa mga taga-Korinto. Kasi itong mga taga-Korinto, nung panahon na nag-uusap-usap sila ng pagtulong sa Jerusalem, sila pa yung nagpanukala, sila pa yung nanguna. However, parang hindi nila matapos. Parang hindi nila matapos yung pagtulong nila. Nag-iipon na sila, 1 taon na nilang ginagawa, and yet hindi pa rin nila natatapos. So sumulat si Paul sa kanila, sumulat si Pablo sa kanila. At sa pagsulat nila, in-encourage ni Paul itong mga taga-Korinto. At ito po ang sinabi niya. So dito po, pinakita po ni Paul, in-encourage niya ang mga taga-Korinto
sa pamamagitan po ng Macedonian Church. Ang Macedonian Church po ay binubuo ng Philippians or mga Philippi, Thessalonians or the first and second Thessalonians, and the Bereans. So bakit ba in-example ni Paul itong mga taga-Korinto? And we will find out bakit yung mga taga-Macedonian Church, yung in-example niya sa mga taga-Korinto, para talagang masagad na yung pagtulong nila, para ma-encourage na sila na ibigay na or tapusin na yung pagtulong nila sa Church of Corinth. So sabi dito, Paul cited the Macedonian church as an example to the believers in Corinth because, number 1, they gave generously despite poverty. Sabi po sa 2 Corinthians 8:2, they are being tested by many troubles, and they are very poor. Take note. They are being tested of many troubles, and they are very poor. Pero anong title natin? They gave generously despite poverty. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Ito pong Macedonian churches, tumulong po sila. Pero hindi po sa kanilang kasaganaan. Hindi po sa panahon na marami sila. Kundi sa panahon na sinusubok sila ng panahon at sa panahon na napakahirap nila. Grabe. Sinong kayang tumulong na ikaw mismo wala ka na? Pero iba po yung Macedonian churches. They gave generously despite they are being tested. Despite of being very poor, hindi lang po sila mahirap ha. They are very poor. Sobrang hirap nila. Pero sabi, but they are also filled with abundant joy. Grabe, naggugumalak yung puso nila to help the other churches. To help the other believers. So ganun po yung puso ng Macedonian churches. And it's overflowed. Parang ganito po yan. Wala ka ng kakayahan. Ang dami mo ng problema sa bayarin. Pero may lumapit sa iyong kaibigan. Kailangan ko ng ganito. Yung dapat para sa iyo na lang, ibibigay mo pa. Without hesitation, but full of joy. Ganun po ang Macedonian churches. So bakit pa? Bakit ina-example pa ni Paul tong Macedonian churches? At hindi ko talaga masisi si Paul kung bakit niya ina-example yung Macedonian churches. Sabi po dito sa susunod, they gave voluntarily and even beyond their limit. Macedonian churches gave voluntarily. Hindi sila pinilit. Hindi sila tinakot. Nagbigay sila out of joy. Overflow joy. Naggugumalak yung puso nila. Tutulong kami. So sabi sa 2 Corinthians 8:3, for I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. Hindi lang yung kaya nilang ibigay, yung binigay nila. Pero more than pa. Grabe, Macedonian churches. Ganun po yung puso nila sa pagtulong. That's how they are generous. Meron pa po bang ganun sa atin ngayon? Wala ka nang ibibigay pero may ibibigay ka pa. Kaya si Paul, grabe. Grabe. Ito po yung mga unang talata ni Paul doon sa chapter 8. And tama lang po na sila po yung inunang isulat doon. For I can testify that they gave not only for what they could offer, but far more. And they did it of their own free will. Wala pong pamimilit. Wala pong pananakot. Wala pong, anong tawag doon? Yung guilt trip.
na tinatawag. Walang ganun. Out of free will. Kusang loob. Let's see. Meron pa. They are very insisting and eager to help other believers in Jerusalem. Sabi sa 2 Corinthians 8:4, they beg us. Grabe! Nagmamakaawa pa silang tumulong. They beg us again and again, hindi lang isang beses. Again and again, for the privilege of sharing in the gift of the believers in Jerusalem. Grabe yung puso, di ba? Nag-uumapoy. They beg us again and again, nagpupumilit, parang, Paul, meron ba kaming tutulungan? Isali mo kami dyan. Susuporta kami, tutulong kami. Ganun po yung puso ng Macedonian churches. Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit ini-example ni Paul itong mga churches na to doon sa Church of Corinth. They beg again and again. Hindi lang isang beses. Because for them, ang pagtulong sa kapwa mananampalataya is a privilege. Pribilehiyo. Hindi mo yan ginagawa araw-araw. It's a privilege. And sabi po sa number 4, and they were spiritually matured. Of course, wala pong mga mananampalataya na gumawa ng katgaya ng Macedonian churches kung hindi sila spiritually matured. Sabi po dito sa 2 Corinthians 8:5, they even did more than we had hope, for their first action was to give themselves to the Lord. In other translation, they sold themselves to the Lord. Alam nila na yung ginagawa nilang pagtulong, yun yung kalooban ng Diyos. For their first action was to give themselves to the Lord and to us just as God wanted them to do. Alam nila. They know. Their generosity shaped by the Spirit. They are spiritually matured. Kung kaya naman, grabe po ang Macedonian churches. Macedonian churches stand out because their extraordinary generosity. Extraordinary. Hindi ordinaryo, extra. Strong faith and joyful giving even during hardships. Hindi po sa panahon ng kaginhawaan, hindi po sa panahon na meron ka, hindi po sa panahon na kaya mong magbigay, but in times of their hardship. Ganun po ang ginawa ng Macedonian churches. And truly, makikita po natin that Macedonian churches demonstrated a remarkable generosity nung panahon pong yun. Remarkable. Kaya naman talagang si Paul, in-example sila sa Church of Corinth. Kasi sabi ni Paul sa Corinth, tapusin nyo na. Para kasing nakalimot sila eh. Parang gusto nilang tumulong and yet, hindi nila matapos-tapos. And through this example of Paul, makita po natin kung paano po pinagpala ang mga taga-Korinto. So let us dig into the word. So main verse po natin, in 2 Corinthians 9:6-7, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So may 3 puntos po tayong gustong tignan sa tekstong ito. So ang unang puntos po natin, the principle of sowing and reaping. Ang sowing and reaping po ay prinsipyo ng Biblia.
Prinsipyo po to na tinuturo sa atin ng Biblia. Of course, kapag nagtanim ka ng isang buto, tutubo lang ang isang puno. Tama po ba? Amen? Hindi ka pwedeng magtanim ng isang buto, pero ang gusto mo, umani ng isang ektarya. Wala pong ganon. Wala pong ganon. Pag isang buto lang yung tinanim mo, of course, isang puno lang ang aanihin natin. Pero pag nagtanim ka ng buto na sing dami ng isang ektarya, aani ka rin naman ng isang ektarya. So little, you have small harvest. But if you sow much, you have a large harvest. Baka ganito ka kasi. Lord, bigyan mo naman ako ng ganito. Lord, gusto ko ng bahay. Lord, gusto ko ng kotse. Lord, gusto ko ng magarang gamit. Gusto ko ng alahas. And yet, tikom yung kamay mo. You don't like to sow. And yet, you want to harvest more. Wala pong ganon. Ang tinuturo po ni Paul sa atin, na kung ano lang yung tinanim mo, yun lang din ang aanihin mo. At kung gaano kalaki yung tinanim mo, ganon lang din kalaki ang aanihin mo. Amen po ba? So yun po yung tinuturo ni Paul. Alam niyo po, meron pong dalawang ekonomiya na umiiral po sa ating buhay. Ang unang ekonomiya ay ang ekonomiya ng mundo. Yung ekonomiya ng mundo, ang sinasabi ng ekonomiya ng mundo, kapag nagbigay ka, mawawalan ka. Pag binigay mo to, wala ka na. Which is technically true. Tama? Pag binigay ko to sa'yo, wala na akong tubig. Yun po ang ekonomiya ng mundo. Pero may isa pong ekonomiyang tinuturo pa sa atin. Ang ekonomiya po ng Diyos. Sa ekonomiya po ng Diyos, pag nagbigay ka, madadagdagan ka. Pag nagbigay ka, may tatanggapin ka. Hindi ka mawawalan. Ganun po yung ekonomiya ng Diyos na umiiral po sa buhay natin. Amen? Sige nga po, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. So, ganun po yung tinuturo ni Paul. Sa ekonomiya po ng Diyos, kapag nagbigay ka, the more you give, the more you are going to receive. Hallelujah. Sabi po dito, when we give generously, we are not trying to manipulate God. We are aligning with His generous nature. Kapag po nagbibigay tayo, hindi po tayo, Lord, bibigyan kita kasi gusto kong tumanggap. Lord, magbibigay ako ng madami ngayon kasi tatanggap ako ng madami sa'yo. Kasi yayaman na ako. Prosperity gospel. Yan po yung prosperity gospel. At hindi po tayo tumatanggap ng ganong aral sa buhay po natin. Sa prosperity gospel, tinuturo doon, magbigay ka ng magbigay para yumaman ka. Para hindi ka na magkasakit. Which is not true. Not even biblical. Pag nagbigay ka, ang puno ba kapag tinanim mo, tutubo agad? Paggising mo ba sa umaga, tinanim mo ngayong gabi, paggising mo sa umaga, puno na? Of course not. It will take a process for that plant to grow. At baka hindi pa nga yun mamunga eh. Kasi hindi mo nilagyan ng pataba, hindi mo nalagaang mabuti. So hindi ka nagbibigay kasi gusto mong tumanggap. Nagbibigay ka kasi you are aligning yourself dahil yung Diyos na nagbibigay sa'yo, generous. Kaya ka may joy in your heart to give kasi naranasan mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba?
Kaya kaya mong dumukot sa bulsa mo. And to give it to someone or to support to someone kasi naramdaman mo yung pagpapala ng Diyos. Hindi po natin minamanipulate yung Lord when we do giving. Hindi po ganun yon. When we give, we are aligning ourselves because we have generous God. Amen po. And with all the harvest, syempre po pag nagtanim tayo, meron po tayong harvest. Tama po ba? Meron po tayong harvest. And with the harvest, nagagawin po ng Diyos natin, lahat po yun para sa kapurihan niya. Everything that, the harvest that we going to gather, it's for God's glory. Lahat po yun para sa kapurihan lang ng ating Panginoon. Amen po ba? The harvest is God's glory expressed through our generosity. Sabi po sa Luke 6:38, magbigay ka at ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Magbigay ka at ang Diyos ay bibigyan ka rin. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Ganun po. Pag nagbigay ka, huwag mong i-expect na yung kapatid na binigyan mo, siya rin yung magbabalik sa'yo. No, it's not like that. Pag nagbigay ka, ang Diyos ang magpapala sa'yo. Amen? Hallelujah! Lahat ng ginagawa mong generosity, support, ang Diyos po ang nagbabalik. Magbigay ka at ang Diyos ang magbibigay sa'yo. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. May kanta po yan. Favorite ko po yung kanta niya. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Sa Diyos po. Sa Diyos po tayo magbibigay. Hallelujah. Let's move forward. Sabi po dito, the heart of generosity. Yan, may puso po ang pagiging mapagbigay. Sabi dito, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So sabi dun sa text, God loves a cheerful giver. So kung hindi po cheerful yung giving natin, definitely, hindi po yun gusto ng Lord. Amen po. Our giving should be intentional. Nagawa nyo na po ba yun? Na pinrepare nyo po yung i-offer nyo sa Lord and you become intentional. Hindi po yung dumampot lang po kayo ng sobre dyan at kung ano po yung nadukot nyo sa bulsa nyo, yun po yung sinuksok nyo. Hello? Minsan po ba ganun tayo? Sa pagmamadali, tithes and offering na. Kung ano na lang nakuha. No. Our giving should be intentional. I-offer mo yan sa King of Kings and the Lord of Lords. Pero parang wala lang. I-offer mo yan sa paanan ng Diyos. At yung bagay na yan magagamit for God's kingdom. And yet, nagbigay ka, wala lang. Your giving should be intentional. Dapat bago ka pa pumunta dito, nakaprepare na yan. Dapat yan napag-pray mo na. At dapat yan napagpasalamat mo na sa Diyos. Amen? Generosity is not random. It is conscious decision shaped by the Spirit. Alam niyo po yung pagiging generous. It is shaped by the Spirit.
Natututo tayong magbigay kasi po hinulma po tayo ng banal na spirito. Hinulma niya po yung puso natin to give cheerfully. It's not random. Hindi po ito katulad ng kumuha ka sa bulsa mo, Lord, hati tayo. It should be intentionally. Today, church, the Lord wants to teach us na magbigay ka intentionally. Yung galing sa puso mo. Yung pinaghandaan mo. Pag ba kayo nagbibigay ng regalo, pag ano ba yung nadampot nyo sa store, yun na lang binibigay nyo? Of course not. Pinag-iisipan mo, minsan nga sinasabi mo pa sa sarili mo, ano bang mas maganda? Ito ba? Ano ba yung magugustuhan niya? Ito ba? And yet, through your giving, wala lang. How sad. Our giving should be voluntary and sacrificial. Dapat galing sa puso. Kasi alam nyo po, hindi naman yung halaga ng binigay nyo sa Lord, yung nakita niya. Yung puso nyo sa pagbibigay, yun yung nakikita ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos yan. Hindi niya po kailangan ng kahit anong material na bagay na i-offer nyo sa Kanya. Hindi niya po yan kailangan. Mayaman po yung Diyos. He owns the universe. Anong pwede mong i-offer sa Lord na hindi niya binigay sa'yo? Wala. Hindi niya po kailangan yan. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na maging generous. You know what? Bakit? Kasi yung Diyos natin, generous siya eh. We are aligning to His image. And the goal of Christianity is to be Christ-like. Yun po yung goal ng Christianity. Kailangan maging kawangis po tayo ng Diyos. And for you to be able to be spiritually mature, kailangan generous ka. If you're going to read the 2 Corinthians chapter 8, verse 7, sinabi po ni Paul doon sa mga taga-Korinto, sumasagana naman kayo sa pananampalataya. Masagana rin naman kayo sa pagbibigay. Masagana rin naman kayo sa paghahayag. Maalam kayo sa salita ng Lord. Sumasagana rin kayo sa pag-ibig. Masisipag kayo. Pero sana, sumagana rin naman kayo sa pagkakaloob at pagbibigay. Kasi yun yung nawala sa taga-Korinto. Grabe yung faith nila. Grabe yung obedience nila. Grabe yung pagpapahayag nila, ang alam-alam nila sa salita ng Diyos. And yet, kulang sila sa giving. Hindi sila ganun ka-generous. And Paul wants them to be complete spiritually. Our giving should be voluntary and sacrificial. Sabi dito, the Christian life is a response to grace, not an obligation. Act mo lang yon kasi pinagpala ka ng Diyos. You are seeking the blessor, not the blessing. In every giving that you give, ang Diyos po ang tinitignan natin. God
deserves more than your leftovers. Ulitin ko. God deserve more than your leftovers, kapatid. Hindi siya para sa tira-tira mo lang. Amen? God deserves more than our leftovers. Giving is joyful. Cheerfulness is the fruit of trusting a generous God. Kapag po tayo'y nagiging generous, hindi po sa panahon na sagana tayo. Hindi po sa panahon na kaya mong magbigay. Hindi sa panahon na may trabaho ka. Kaya kaya mong magbigay because you are trusting God. It is molded by the Spirit, kaya ka mayroong cheerful heart to give. Cheerfulness is the fruit of trusting a generous God. And the third point, generosity rooted in the character of God. Ito po yung kanina ko pa sinasabi. Kaya po tayo nagbibigay sa Diyos kasi po nakaugat tayo doon sa Diyos na mapagbigay din. Na hindi nagkulang sa atin. Sino dito magsasabi na nagkulang ang Diyos sa Kanya? Sino magsasabi sa akin sa oras na to na pinabayaan siya ng Diyos? Wala. Because the fact that you are sitting there, may aircon, may buhay, kasama mo, pamilya mo, God bless you so much. Pinagpala ka ng Diyos ng lubos. Wala kang sakit ngayon? God is generous to you. Wala kang trabaho pero may kinakain ka 3 times a day o baka 5 times a day pa. God is generous to you. Hallelujah. We are rooted. Kaya kaya nating magbigay sa Diyos kasi rooted tayo. Because God is our ultimate giver. Everything God does is generous. God is giving is abundant. Sige, medyo may tuning na tayo dito. Then, our generosity mirrors His. And God's greatest generosity is in Christ. Ang Diyos po. Ang Panginoong Kristo po, ang ating reward. Sa lahat po ng material na bagay, ang Panginoong Hesukristo po, ang pagpapalang tinanggap natin sa Diyos Ama. Hallelujah. So sabi po dito, sa 8, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need will abound in every good work. So sabi po dito sa Tagalog, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Pasasaganain tayo ng Panginoon, hindi lang para pang sarili natin, kundi para makatulong. We will be a channel of blessing. Yun po ang tinutukoy ni Paul sa mga salita niya na to. At sabi po sa 10 to 13, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. 2 pong binhi ang bibigay sa inyo ng Panginoon. Isa pong binhi na itatanim ninyo at palalaguin niya at isang binhing kakainin ninyo. Yung binhi pong itatanim, hindi nyo po yan pwedeng kainin. Kasi po yung binhing yun, kailangan itanim. Kasi meron na siyang binhing ibibigay sa inyo. And that's the bread for food.
Yun po ang tinuturo ng salita ng Diyos. At sabi dito, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. All harvest will be God's glory. Lahat po sa kapurihan lang ng Panginoon. Lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. At sabi po dito, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan ng pag-umapaw na magpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ng siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo dahil dyan magpupuri sila sa Diyos. Lahat po para sa kapurihan ng Panginoon. At ito po yung heart ng sermon natin today. God is generous, God gives freely, and God delights to bless. And because we belong to this generous God, we give in His image. Giving is an act of worship. It's a way to express gratitude, trust, and love for God, acknowledging that everything we have comes from Him. Yung pagbibigay mo, this will be an act of worship. Nagiging pagsamba mo yan sa Diyos. When we give, we're honoring God and demonstrating our devotion for Him. When we give, you're positioning yourself to receive God's goodness. Nilalagay mo yung sarili mo sa posisyon kung saan pagpapalain ka ng Diyos when you give. Hindi sa likuran, hindi sa tagiliran, kung hindi sa posisyon kung saan pagpapalain ka ng Diyos. And by giving, you're partnering with God in His mission. May mission po ang Diyos. At yung giving mo, yung pagiging generous mo, ay magiging partner. Magiging kasangkapan ng Diyos para abutin ang maraming kaluluwa at dalhin sa paanan ng Diyos. Gusto ko po magtapos sa verse na ito. In Mark 12, 41-44. Ito pong si Jesus, lagi po siyang pumupunta sa mga templo, sinagoga. Nagtuturo po siya doon at nangangaral ng salita ng Diyos. Pero one day, He did something intentionally. Sabi po sa Mark 12, 41-44, and Jesus sat down. Umupo talaga siya. Jesus sat down opposite the treasury and began watching how the people were putting money into the treasury. Pinagmamasdan niya yung mga taong nagbibigay doon sa templo. And many rich people were putting in large amount. And poor widow came and put in two copper coins. Alam niyo po yung offering box po doon. Kapanahunan po ni Jesus. Kapag naglalaglag po kayo ng barya, yun po ay tumutunog. It's like a trumpet. Talagang malakas po yung tunog niya. At ganun-ganun po yung ginagawa ng mga mayayaman. Isa-isa po nilang nilalaglag. They supposed to bring all the treasure, or they supposed to bring all the coins inside the treasury box. Pero ang ginagawa nila, iniisa-isa nila. Kasi gusto nilang makita ng mga tao sa paligid nila kung paano tutunog yung trumpet. Pero dumating itong poor widow. Naglaglag lang po siya ng 2 copper coins, which is amount to quadrants. Pero ang sabi ng Lord, tinawag niya po yung mga disciple niya. Sabi niya, He said to them, truly I say to you, this poor widow put in more than all the contributors to the treasury. For they all put in all of their surplus. Sobra-sobra lang nila yung binigay nila eh. But she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on. Buhay niya na yun. Pag nung nilaglag nung widow yung 2 copper coins,
pwede na siyang mamatay. Kasi wala na siyang kakainin. And take note, she is a widow. Wala po siyang kamag-anak, wala po siyang asawa. She's all alone. Pero, anong nakita ng Diyos? Ito lang po yung copper coins. Anong nakita ng Diyos? God observe how we give, for He looks upon the sacrifice of your heart. There is an invitation. Our Church of God Imo is divinely called to fulfill God's mission, and as part of this faith community, we invite you to stand us in support. Kailangan po ang tulong nyo. And I believe today, God is speaking to your heart to support this church. Dahil may mission po ang church na to. To go out and make disciple. To reach the lost souls. And in conclusion, for so, it should be sacrificial, obedient, and willing. For our reap is a reward, eternal, abundant, and provision. With that, let us all stand. Church, I encourage you today to be intentional. Gusto ko pong hawakan nyo yung mga sobre po na pinrepare nyo for the Lord today. And as we do that, let us close our eyes and allow the Lord to speak in your heart. Lord, are you deserving for what I can offer to you today? Are you deserving, Lord, sa pagbibigay ko na to? If not, Lord, mold my heart. Let your Spirit teach me to have a generous heart. Let us sing this song. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything
salamat, Panginoon, sa pagbubukas ng kalangitan, Lord God, to bless us, O Lord. Lord, nakikita mo yung puso namin, Lord God. We desire, Lord God, to give more. Not our leftovers, O Lord, pero yung the best that we can give and offer to you, Lord. Lord, pinagpala mo kami sa maraming bagay at hindi matutumbasan ng halagang to, Panginoon, yung pagpapalang pinagkaloob mo sa amin. Walang katumbas na halaga, Panginoon, kung paano ka naging mabuti sa buhay namin, Lord. But Lord, we are offering not this amount, Lord, but we are offering our heart, ang aming mga puso, nananampalataya at nagsusumamo sa iyo, Lord. Because, Lord, hindi ito ang tinitignan mo, Lord, but our hearts, ang puso naming nagpapakumbaba sa iyo, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga kapatid, Lord God, na narito, oh God. Patuloy na pagpalain mo kanilang mga buhay, Panginoon. Kung meron ng mga struggle, Lord God, financially, Lord God, Lord, let your heavens open, oh God, widely, Lord God, to bless them, oh God. Let their overflow, Lord God, their financial breakthrough, Lord God, ay tunay nga maranasan nila, Panginoon. So that, Panginoon, there will be a channel of blessing, Panginoon, na pagpapalain mo ang buhay nila, Lord God, so that they can be able to help, Lord God, to support, Lord God. Lord, pagpalain mo, Panginoon, yung mga may sakit ngayon, Lord God. Lord, we speak healing, oh Lord. You're our Jehovah Rapha, Lord God, the ones who heals, Panginoon. And truly, Lord God, teach us, Lord, to be obedient. And let your Spirit transform us, Lord God, the way you want us to be, Panginoon. Lord, salamat po. Magamit lamang po, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Lord God, for your kingdom, O Lord. At tunay nga, Panginoon, maraming kaluluwa, Panginoon, ang madadala sa iyong paanan because of the giving that they are going to do, Panginoon, sa generosity, Lord God, that they have in their hearts. Salamat po, O God. Ikaw po ang purihin, sambahin, at pasalamatan sa aming buhay. In Jesus' name we pray.